Thank you for your continued support. Alam nyo, I am truly blessed as a politician kasi kahit anong paninira ng mga kalaban sa akin, nandyan pa rin yung taong bayan. Yes. Ah, The trust. the supporters from 2015, from 2016, from 2019, from 2022, nandyan pa rin kayo. At hindi kayo, and then you know how to discern ano yung paninira at ano yung katotohanan. And for that, I am truly blessed. And as I said, I thank you on behalf as well of all my colleagues in the Office of the Vice President. Dahil isa lang naman ako ako lang yung muka ng Office of the Vice President. Pero yung trabaho sa opisina ay ginagawa ng maraming tao. And on behalf of my colleagues in the OVP, we thank you for your continued support and trust in our office. Thank you so much once again for this time with you, and I wish everyone a very Merry Christmas and a Happy New Year. At ito nga po yung naging interview ni VP Sara Duterte dito nga po kay Sir Alvin and Tourism dyan po sa The Hague. Yung time po na bumisita po si VP Sara dyan at nakipag-meet and greet po siya, and also nakipag-salo-salo po siya sa ating mga kababayan po dyan na supporters po ng mga Duterte. At ayun nga no, yung nasabi po ni VP Sara Duterte na despite po ng napakaraming mga paninira at mga aligasyon na matitinding issue ang binabato dito sa ating Vice Presidente, ay nananatili pa rin po yung suporta ng ating mga kababayan sa kanya at sa pamilya po ng Duterte. At ito nga pong makikita nyong video ay throwback video po natin no, nung nakaraang birthday po ni PRRD, na talaga namang dinaluhan po yan ng mga supporters po ng mga Duterte, especially ni VP Sara at ni Tatay Digong, no, na nagtipon-tipon po dyan sa Minjola upang ipakita yung kanilang pagkilos at yung pakikisimpatya dito po sa pamilya ni dating Pangulong Duterte, no, yung kanilang panawagan na bring him home, na ibalik etong si Tatay Digong. Kasi mga kababayan, totoo itong sinasabi ni VP Sara Duterte, no, na despite na napakaraming aligasyon, napakaraming mabibigat na issue, paninira ang ginagawa sa kanya, talagang yung suporta ng taong bayan talagang nararamdaman pa rin po natin, no. At yung iba diyan ay tahimik lamang po, no. At napakalaki pa rin po talaga ng impact ng nagawa po ni PRRD at itong ginagawa ng Office of the Vice President, dahil sa kabila ng panggigipit po sa kanila, yung pagbibigay ng hindi tamang budget para sa kanilang opisina, nagagawa pa rin po nila yung kanilang mga tungkulin, no. Although nagbawas ng ilang mga serbisyo, nagbawas ng ilang mga kababayan nating mabibigyan sana ng tulong, no, ng financial help. Pero patuloy pa rin po at hindi nagpatinag ang Office of the Vice President. Nandyan po yung negosyo nila, yung livelihood nila, yung tree planting, yung pagbibigay ng mga ayuda, sa burial assistance, libreng sakay, which is very important mga kababayan, lalo na dito sa Manila, no. May nakikita ako dito na bumabiyahe from Naik, Cavite. May nakita ako dito na bus ng Office of the Vice President na nagki-cater ng libreng sakay. At napakalaking bagay nito mga kababayan, especially sa ating mga estudyante, sa ating mga empleyado na pumapasok sa kanilang mga trabaho. Dahil malaking katipiran to mga kababayan, no. Itong serbisyo na to ay direktang may kaginhawaan doon sa mga commuters, no. Lalo na nakaka-save po sila ng napakalaki. Kasi kung tatanungin niyo ako mga kababayan, from Naik to PITX, so ang gastos nyo dyan sa bus ay 90 pesos if I'm not mistaken. So 90 pesos, imagine niyo yun mga kababayan, no. 90 pesos din, 90 pesos din pabalik, that's 180.
pesos ang maisi-save po nila. So, yung 180 pesos na yun ay makakabili na po sila ng kanilang bigas, no, o pangkain, pangtawid sa isang kainan sa simpleng empleyado lamang po, no, na sumasahod lang po ng minimum wage. So, napakalaking bagay nito. And also dito po sa mga binibigay nilang mga relief goods during typhoons, yung mga sakuna gaya ng earthquake, na nakakapagbigay po sila at nakakapunta sila sa mga lugar na hindi na naaabot pa ng iba't ibang ahensya, no, na nagbibigay din po ng tulong. Kumbaga, sila lang po yung nagiging extension upang makapagpahatid pa ng tulong. So, napakalaking bagay nito mga kababayan. Kaya talagang ramdam ni VP Sara Duterte yung kanyang suporta mula sa taong bayan, no, na marunong yung taong bayan na kumilatis dito nga po sa mga binabatong mga issue dito po kay VP Sara. Kaya ganito na lang po yung pagpapasalamat ng ating Vice Presidente, kasi talagang mahirap, no, sa panahon ngayon yung mga nababalitaan natin sa social media, sa mga mainstream media, na ang laman na lang ng balita mga kababayan ay puro Duterte Marcos na lang, no, at ang masaklap pa dito yung mga nababalitaan natin ngayon tungkol sa ating ekonomiya ay talagang sadsad at bagsak. So ang talo talaga dito mga kababayan is yung mamamayang Pilipino, yung mga ordinaryong Pilipino, at hindi itong mga politiko na ito. Kaya sabi ni VP Sara ay napaka-bless niya, napakapalad niya, dahil as a politician, sa kaliwat kanan na ibinabato sa kanya, talagang andun pa rin po yung suporta ng taong bayan. So ito ay personal observation ko lang at saka opinion ko mga kababayan, no. So itong nangyari po sa pamilya po ni VP Sara Duterte, especially dito po sa kanyang ama na si dating President Rodrigo Roa Duterte, na nakakulong po dyan sa The Hague, at napagkaitan nga po ng pagkakataon, no, para dun sa kanyang interim release sana, no, na inaasahan po sana natin na maigrant sa kanya dahil sa kanyang mga pinagdadaanan ngayon, 'di ba? As 80-year-old, no, na matanda at may mga malulubhang sakit, ay ni-request po, no, na sana ay payagan po na pansamantalang makalabas. So ito namang interim release, hindi naman sinasabi na na-acquit ka na or what, kasi wala pa naman talagang wala pa naman judgment kay dating Pangulong Duterte. So still innocent pa rin siya sa kaso na kinakaharap niya na di umano crimes against humanity. So wala pa pong final judgment kay dating Pangulong PRRD. Kaya nire-request po ng kanyang abogado ng pamilya ng interim release, no, para kahit papaano naman yung matanda makalabas, no, at mabigyan ng pagkakataon din na makalanghap ng sariwang hangin at hindi lang nakakulong doon, kasi mahirap mga kababayan yung ganong sitwasyon na nag-iisa lamang siya sa kanyang selda, sa kanyang cell, na anything happen na nababalitaan natin na ilang beses siyang nakitang walang malay. Mahirap yung ganun kasi sa dami ng maintenance niya, hindi naman natin guaranteed, no, na on time siyang nakakainom ng gamot or what. So sa akin lang based on my opinion, talagang kung ano mang mangyari kay PRRD, syempre matanda na yan. Hindi naman natin alam yung sitwasyon, pero wag naman sana kung sakaling may mangyaring masama kay PRRD sa loob ng kulungan, talagang yung simpatsya ng taong bayan, no, talagang makukuha talaga ni VP Sara Duterte, lalo na napakarami po ang naniniwala na si dating Pangulong Duterte ay kinidnap, no. Napakaraming eksperto ang nagsabi niyan na talagang ang ginawa dito kay PRRD ay pagkidnap. So it's either siya ay mawalan ng buhay diyan sa The Hague, o siya ay makawala o makalabas. What I mean is makalabas. It's a win-win situation para po kay VP Sara Duterte, no, dahil alam naman po natin talaga yung impact talaga ng Duterte sa atin, no, at hindi man vocal yung iba, wala man silang bibig, pero pagdating sa halalan diyan po natin malalaman, no,
kung gaano ka-solid ang supporters ng mga Duterte. So again mga kababayan, ito lang ay aking opinion at bilang isang anak din, no, masakit talaga yung ganitong nakikita mo yung magulang mo, no, na nakakulong diyan sa dahig at wala kang magawa, no, kahit ikaw ay vice president, wala ka pa ring magawa na mapalabas yung iyong ama dahil nga syempre iba na ang jurisdiction dyan sa jurisdiction dito sa ating bansa. So yan yung ina-argue nila dyan. So again mga kababayan, hanggang dito na lang muna ang ating reaction video at kung may karagdagan ba kayo dito sa naging mensahe ni VP Sara Duterte na very grateful siya. Ito yung nagustuhan ko kay VP Sara Duterte, no? Kahit small things, ayan, na-appreciate niya po yung mga nakikita niyang pagsasalo-salo, pagkakaroon ng mga peaceful rally. So, mas magaan din sa puso niya yan, no, na nakikita niya na meron pa rin mga taong naniniwala at sumusuporta sa kanilang pamilya. Especially sa kanyang ginagawa bilang isang vice president. No? At yung pagpapakita niya ng kababaang loob, no, at hindi niya kinakalimutan yung kanyang mga kasamahan sa OVP ay talagang napakagandang pag-uugali ng isang leader dahil hindi niya kinikredit lamang sa kanyang sarili yung mga papuri, no, kasi hindi niya naman talaga magagawa yan kung wala talagang pakikipagtulungan ng kanyang mga nasa ibaba, no. Hindi niya magagawa yan. Ganoon naman talaga ang leader, no. Hindi mo kahit maganda pa yung mga plataporma mo, kahit maganda pa yung mga adhikain mo, kung walang susunod sa'yo at hindi tatangkilikin yan, hindi din natin yan mai-implement. So again, maraming salamat mga kababayan at patuloy nyo sanang supportan itong YouTube channel natin, no, sa pagbibigay ng mga personal opinion sa ating mga nababalitaan at nakikita dito sa social media. So kung gusto nyo panoorin yung kabuuang video na to, ay bisitahin nyo po ang Facebook page ni Sir Alvin and Tourism para dun po kayo talagang makapanood ng the whole story ng pagbisita po ni VP Sara Duterte. Maraming salamat po.